Gutom pa yun, oh. Hmm? Gutom pa. Tawag. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kung napapansin nyo, medyo malimit yung upload natin nung nakaraan kasi marami tayong pinagkabisihan nito nga nakaraang buwan at maraming nasikaso at ngayon pa lang nakaka-recover muli sa oras para makapag-busy tayo dito sa ating manukan. So far, okay naman yung kanilang health dahil na rin yung sa ginagamit nating vitamins sa kanila for maintenance and for us preventions. Ayan po yung vitamins ng Battlecock. Ano po? So iba't ibang klase po sila. At wag po tayong mag-alala dun sa health ng ating mga manok dahil kahit napabayaan po natin bilang may-ari yung ating mga alaga at meron naman tayong maayos na napag-care-upan, hindi naman sila basta-basta magkakasakit. So depende pa rin po dun sa nag-aalaga at depende pa rin dun sa ginagamit nating vitamins dun sa ating mga alaga. Ayan. Kung sa mga nagtatanong regarding dito sa ating mga manok, dun sa mga nagko-comment, mga nag-message sa atin na hindi po natin nasagot, hayaan nyo po sa mga susunod na araw, tatry po nating isa-isahin yung inyong mga katanungan. Ano po? Doon po sa mga nagtatanong regarding po sa shipping, especially po doon sa mga taga Mindanao, na just in case bumili po sila, paano po natin ito mapapadala doon sa kanilang lugar, especially sa Zamboanga, Cotabato, Cebu. So actually hindi ko pa po yan natatry na mag-ship dyan po sa area ninyo, pero marami po tayong pet shipper. Mag-ingat lang rin po tayo kasi marami rin pong lumalabas ng mga scammer. Ano po? At doon po sa mga nagtatanong ng sistema sa shipping, lagi ko po sinasabi doon sa mga nag-inquire sa atin na mga taga-ibang lugar, unang-una po, sagot po ninyo yung pagpapaship papunta sa inyong lugar. Ano po? At pangalawa, yung risk at your own cost. Kasi malayo po yan at matatagalan yung pagbiyahe ng ating mga manok papunta sa inyong lugar. Medyo delikado po yun. Kaya lagi ko pong sinasabi sa kanila na pwede naman po tayo mag-ship pero at your own cost. Ano po? Kasi buhay na hayop po itong ating inaalagaan. Anytime pag meron pong negligence, yung shipper natin ay talagang mamamatay po yung ating mga alaga. So sayang po yung ating pera, pinambili, yung oras at gastos dun sa pagpapaship. Ano po? Tapos dun po sa mga nag-i-inquire, as of now, ubos po yung mga sisiw natin. Meron po tayo dito mga ready to lay o yung mga dumalaga na ng mga Rhode Island Red Chickens at ganoon rin po. Meron rin tayo dito mga ready to breeds na mga Rhode Island Red Chickens na pwede nyo na pong gamitin. Pag bumili po kayo nito, talagang ready na sila, namamarako na. Yan, makakapag-produce na po kayo kagad, makakapagparami ng mga sisiw nito mga Rhode Island Red Chickens. Ano po? At dun sa mga hindi nakakaalam, ito yung papisa natin dun sa ginawa nating DIY incubator. Ayan, so makikita nyo siya. Ito na sila ngayon, talagang malalaki na. Actually marami pang mga tanong dito sa atin na hindi natin nasasagot. May mga nagko-comment, may mga nagme-message. So hayaan nyo po sa mga susunod na araw. Sabi ko nga kanina, tatry ko pong isa-isahin para masagot yung inyong mga katanungan dito sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Ano po? So yun lang po at maraming salamat pong muli. Dahil andito na naman tayo, God's will. Ano po? Kasi may mga nagme-message po sa atin at nag-aantay nga ng mga contents natin. Hayaan nyo po sa mga susunod na araw. Subukan po natin idiretso ng muli yung ating mga uploads para marami po tayong ma-inspire na mag-aalagaan itong mga free range chicken kahit sa maliit lang na bakuran. Ano po? Ayan, at yun lang po. Maraming salamat. Ingat!